Dahil sa naging estado ni Emilio, maraming nagbanta sa kanyang buhay. Ito naman po yung tinatawag natin na bomb shelter. Noong araw po ito ay shallow well o ano po ito na araw, balon na ginawa pong bomb shelter na nung panahon ng gyera. Second World War na. Pinaniniwalaan po na meron po dyan tunnel. Ayun, pinasara na po yung tunnel. Yan po ay tunnel na hanggang simbahan ng Kawit. Yun ang sabi ng matatanda, pero wala pa namang documentary evidence na nakapagsabi na talagang may gumapang dyan mga tao papuntang simbahan. Isa pang sinasabing lagusan papuntang simbahan ay sa ilalim ng family dining table na ito. Bukod sa sikretong tunnel ay maraming false cabinet na pwedeng pagtaguan gaya nito. Sa kwarto mismo ni Emilio, 3 lihim na pinto ang nakakubli. Isa papuntang kusina, isa papuntang swimming pool, at ang isa naman ay papunta sa labas ng bahay. What does it tell you about him? Sabi nga nila kasi it shows may paranoia siya or is it that? Or is it that napakagaling niyang, ng foresight niya, napakagaling ng, ng planning strategies niya? What is it? Is it a positive or a negative thing sa tingin mo? Paranoia, hindi naman siguro. I guess he just had a military mind and could plan for contingencies. Kasi kung lusubin ka nga, there are secret passages, may mga false cabinets the way he could hide. Dito mismo sa main hall o sala ng pamilya Aguinaldo ang naging opisina ni Emilio bilang presidente. Itong upuan nga raw na ito, binansagang Seat of Justice, pagkat dito niya ginawa ang mahalagang pagpapasya. Wala sigurong hindi nakakakilala sa balkonahe na ito. Dito naganap ang marahil ay pinakamahalagang bahagi ng ating kasaysayan, ang unang pagwagayway sa bandila ng Pilipinas bilang deklarasyon ng ating kasarinlan mula sa Espanya noong June 12 taong 1898. Ngunit alam niyo bang hindi pa ito balkonahe kundi bintana pa lamang noon? Ito po ay dinagdagan ni Henry Emilio Aguinaldo ng mga 1920s para po ma-emphasize lang yung site o lugar kung saan po dineklara ating kalayaan noong June 12, 1898.